Wow, ang ganda ng Nissan Frontier, oh. Ito yung gusto ko. Pero sa ngayon, tingin-tingin lang muna tayo. Daming mga gandang sasakyan dito, oh. Nandito tayo sa guys, sa Nissan dealership. Magbigay ako ng tips sa inyo guys kung paano kayo makasave ng pera pag bumili kayo ng sasakyan dito sa US. Una guys, huwag niyong ipa-finance dyan sa dealership. Mataas yung mga interest dyan. Mag pre-approve kayo doon sa mga credit union or bank. At dalhin nyo yung check dito kung decide na kayo kung ano yung bilhin yung sasakyan. Ayun yung ibayad nyo para maka-save kayo sa low interest rate. Pero yung una guys, mag-decide kayo kung anong gusto nyo sasakyan. Tapos kung decide ka na kung anong gusto sa sasakyan na bilhin mo, i-google mo or pumunta ka sa Blue Kili book para makuha mo yung exact na value ng sasakyan. Para makapag-negotiate ka na yun ang price talaga ng sasakyan. Kasi yung mga dyan, ipakita ko sa inyo yung sticker. Kasi yung mga sticker dito guys, ginak up na nila yung price yan. May discount ka pa dyan. Tulad dito, sinabing 42,000 to. Yan, may mababa pa dyan. Kaya kung alam mo kung anong bilhin mo, huwag kang pupunta sa isa lang dealership. Kunwari, alam mong gusto mo itong Frontier, Nissan Frontier. Kunin mo yung price ito kung magkano, tapos punta ka na naman ng isang dealer. 3 dealer puntahan mo. Kunin mo yung mga phone number ng salesman. Anyway, kukunin lang yung phone number mo, kaya i-bid mo sila. Pero first of all, mas maganda guys, magpa-pre-approve ka sa sa bank. Kung gusto mo ito. So ang worth nito is 42,000. Magpa-pre-approve ka sa bank ng mga 45,000. Kung maka-decide kang ito yung bilhin mo, yung check ng bank yung ibayad mo, huwag kang magpa-finance dyan sa dealership kasi mahalaki yung mga interest dyan. At mas maganda rin guys, bumili ka ng slightly used. Kunwari, ito yung gusto mo, Frontier. Maghanap ka, baka mayroon silang slightly used dyan. Makamura ka ng maybe at least 5,000. Kasi alam mo itong bago, paglabas nito sa dealership, ang price niyan bababa agad. Kaya pag may used dyan, makamura ka sa tax. Sa tax rin. Kasi itong bago, yung tax nito, full tax ang bayaran mo. May tax sa pagbili mo. Pero pag used na, binayaran na yan ng unang mayari. At pangalawa rin guys, mas magandang bumili ka sa yung last month of the year. Ipang-seal nila to kasi may bago na namang lalabas. Kunwari, bumili ka sa December 2024, mas makamura ka kasi may bago na lalabas na sa 2025. Yan mga clue ko guys na paano ka maka-save. O kaya guys, pag decided ka na anong klaseng sasakyan yung bilhin mo, huwag isang dealer lang puntahan mo. Punta ka ng 3 dealership. Tapos doon mo anuhin yung pinaka baba talaga na price. Huwag mong bilhin yung sasakyan na para kang bumili ng asukal na ngayong araw bilhin mo agad. Huwag ganyan. Hindi ka makasave dyan. Tatagain ka ng mga ahinti dito. Mas maganda maghintay ka muna ng 1 week. Tatawag yan sila sa'yo. Bigyan kita ng deal dito. Tapos tatawag na naman yung isa. I-bidding mo sila. Sabihin mo sa isa, doon sa binigay sa akin ng lang to.
38,000. Tapos tatawag na naman yung isa, oh, may babaan ko yan hanggang makasave ka. Tapos ano yung pinakamababa, yun ang kukunin mo. At isa rin guys, kung bibili ka ng sakyan, huwag kang magpakita na interesado ka talaga. Tingnan ka ng mga ahinti magaling yan sila. Pinag-aralan nila yon. Ano kung bibili ka, parang wala kang planong bumili yun. Sabihin mo, nag-ano lang ako. Kasi pag nakita lang masyado kang interesado, hindi ka makakuha ng discount. Ngayon, pag parang ano lang na, tumitingin-tingin lang ako dito, habulin ka nila, anuhin ka nila ng mga deal na ganyan, para bilhin mo talaga yung sasakyan. Huwag kang magpakita na interesado ka talaga, na kailangan mo talaga ng sasakyan. Sabihin mo lang na mayroon pa akong sasakyan, ano lang ako, tumitingin-tingin lang. Diyan, anuhin ka nila, kasi bigyan ka na ng mga offer. Yan ang dapat kong gawin. Nagbigay lang ako ng clue, kasi marami na rin akong experience yan sa mga sa bili-bili ng sasakyan. At Nissan guys, na rin ito yung brand ko. Kasi Toyota, maganda rin yung Toyota, pero medyo mahal yung Toyota. Pero ang naman nila sa Nissan at Toyota, kung akong tanungin, pareho lang sila ng matibay rin ang Nissan. Pero depende rin sa iyo, kung paano mo inalagaan yung sasakyan, sa maintenance, at depende rin sa pag-drive mo. Subok ko na yan guys, itong Nissan. 4 yung Nissan ko, mayroon pa akong 1995, nandyan pa sa bahay. Yung ginagamit ko pang fishing, saka pang biking. Pick up rin, pero hindi Frontier. At may pangalawa, yung may Frontier rin ako na 2011, pero wala na pala sa akin ngayon. At mayroon pa akong Titan 2005 Titan, nandyan pa sa bahay. At mayroon rin akong Nissan Rogue 2013, yung ginagamit ko. Isa rin sa sasakyan guys, para tumagal, yun, alagaan mo talaga sa maintenance. Especially sa change oil, yun talagang importante. At depende rin sa pag-drive mo, kung masyado kang aggressive, hindi magtagal yung sasakyan mo. Kung ang ibig ko sabihin, kung mag-drive ka na parang si grandma natin, si Lolo, yung dandahan lang ganon, tatagal yung sasakyan mo diyan. Depende yan sa sa pag-drive mo. Okay guys, sana may natutunan kayo doon sa mga sinasabi ko. Dumaan lang ako dito guys, lakad-lakad. Okay guys,